All that is TV. Oh yeah. O sa lahat po ng mga Barda fans and Barda lovers, ayan, so this time is meron pong isang interview itong si Mr. David Licauco na sinasabi niyang medyo napapagod na siya, no? Pero dahil po dito sa kanyang statement na ito, talagang mas makikita natin yung kanyang kasigasigan, no? At makikita natin na talagang David Licauco doesn't even change a bit, no? Kahit konti, hindi po siya nagbago. At talagang makikita natin na kung sino yung naging inspirasyon niya dun po for the longest run, for 10 years ng kanya pong showbiz career, ano? And at the same time, yung pagiging isang business owner. So, ako yan, kung hindi ka pa nakapag-like or if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And this time, eto na, bago tayo dumako dun sa atin pong proper topic for today's video, ay magbasa po muna tayo, no, ng ilan sa mga comments po ninyo sa comment section para po at least, diba, mabigyan natin ng linaw at kung may mga katanungan kayo, we can answer those questions sa abot ng ating makakaya. So, ito po si Miss Virgo, September 3, 425. Sabi niya, hi Miss Tareds, maraming newcomers sa Sparkle Artist. Dapat bigyan doon ng break-on ng only. Meaning, favoritism ang lakaran. Opinion lang, walang usok kung walang apoy or nakikita. Matagal nang maraming nagsasabi niyan tungkol kay JM. JM? Sinong JM ba? Go back to premiere night and SNMS ni D. Andun si JM, look her expression noong makita si B. Na andun, opinion lang hi, di ako bashes. Tignan, pag nasa tabi si D, sa kanya pa ang sweet ang kilos. Ayan. So, ito yung kanyang komento patungkol dito. In the first place, sino si JM? Kasi ang initial kasi ni JB, ni Jameson Blake is JB. Tapos, sino naman po si JM? Hindi ko po maintindihan. Yun po yung hindi ko maintindihan. Actually po, totoo yan. Totoo naman talaga nangyayari talaga. Wala namang favoritism. Pero syempre, mas bibigyan po ng pansin ng mga Sparkle ang mga datihan na. Kumbaga sa business, ito, kumikita na ako dito Diba? Ito po yung produkto ko na kumikita. Bakit ako magdedwell dito sa mga pasikat pa lang, no? Hindi pa na establish yung name. Dito muna tayo sa mga kumikita. Ngayon, pag medyo naglaylo na to at nabigyan ng chance, ito pong mga bagong artista, that's the time na sila naman. Kasi may kanya-kanya tayong oras, may kanya-kanya silang time kung kailan yung kanilang panahon para sumikat, para makilala, 'di ba? Hindi naman po pagpasok agad nila sa Sparkle Artist, talagang agad, mabibigyan agad sila ng biggest break. Meron nga po na parang natagal na sa industriya, 'di ba? Pero hanggang ngayon talagang hindi pa rin po siya nabibigyan ng magandang break. Talagang po 'yan, chances are hindi naman po talaga ganun kabilis. Talagang it takes a lot of patience and time and effort para po talaga makilala ka sa showbiz. Kailangan mong pag binigyan ka ng magandang proyekto, bigay mo na yung todo mo. Kasi yun na yung chance na binigay sa'yo ng network at ng Diyos para talaga makilala ka. Diba? Katulad kay David Licauco, talagang nakasulat na sa mga palad nitong si Mr. David Licauco na siya po ay sisikat, na siya po ay makikilala through Miss Barbie Forteza, 'di ba, doon sa kanilang pong mga projects. Kaya wag tayo masyadong maging nega doon sa mga bagay na nagaganap na 'yan. So anyways, at ngayon bago tayo magpatuloy, panoorin po natin ang interview na ito ni Mr. David Licauco sa Rolling Stone Philippines, kung saan kukuha tayo ng konti lang naman, a little bit na kanyang sinabi doon sa Rolling Stone that really inspire everyone. Panoorin natin ito. Years ka na sa showbiz. Ano yung mga expectations na nilaban mo for you to get to where you are now? I feel like in showbiz kasi
kapag artista ka, iisipin mo na, oh, you have to act a certain way. Like, you have to be perfect. You have to be, hello po. Pero kasi hindi kasi ako ganun. Feeling ko, you can be respectful naman in your own way. Parang never ako nag-change. Na for me, yung pag-artista is just work. Parang feel ko lahat naman, trabaho lang. Diba? And yung showbiz kasi, I feel like it is an industry na malaking chance na ma-consume ka by it because of the fame. Diba? So, ako yung iniisip ko lang palagi is, it's just work. Like, it's outside me. It's outside David Licao ko. Diba? Kaya siguro hindi ako nag-iba. Diba? I mean, hopefully for the better, nag-iiba ako. Pero, yeah. Between the life of a celebrity at yung buhay negosyo, ang dami mo nang juggle. Paano ka hindi nalulunod sa lahat na yan? I take it day by day. Actually, I take it hour by hour. For example, meron akong time blocks. When I wake up, I have to do my morning routine. Don't talk to me. And then after this, may meeting ako sa Novotel. So, yun, I take it hour by hour. Kasi minsan, for example, pag minsan yung mga handlers ko or like yung mga managers ko sa showbiz and business, pag sasabihin nila sa akin ng mga kailangan gawin, I get overwhelmed. And then sabihin ko sarili ko na, oh, take a step back, David. Like, take it hour by hour, like take it day by day. And also, I try to talk to myself, parang, hey David, you dream about this. Diba? So parang I turn that negativity into something positive. To be grateful. I'm grateful for my business. Kahit nakapagod, diba? Mindset lang. Okay. You mentioned a while ago na this mindset change ng pandemic especially. So, dito po sa kanya pong Rolling Stone, no? Rolling Stones Philippines na kanyang interview, pinaliwanag niya po dito yung kanyang journey sa pagiging isang businessman, yung pagiging isang artista, 'di ba? At dumadating po sa punto ng kanyang buhay na siya po ay napapagod, na siya po ay nakakaramdam ng nabe-burnout siya, 'di ba? Pero parang sinasabi niya dito na mina-mindset niya yung sarili niya na he should always be grateful sa kung ano yung meron siya ngayon, sa kung ano yung meron po na tinatamasa niya ngayon. Kasi not everyone or hindi po lahat ng mga artista, hindi po lahat ng mga actors ay meron siya, no? So, gusto niyang i-inculcate doon sa mga tao na nakakarinig sa kanya na kailangan we should always be grateful for what we have right now, kung ano yung blessing na dumarating sa buhay niya ngayon. At the same time, sinabi niya rin po sa kanyang interview na ito na parang yung mga ito pong yung pagiging niya, kung paano niya hinaharap yung kanyang mga fans. That's the reason why many chance na sinasabing si Mr. David Licauco medyo siya, talagang seryoso. Kasi yun talaga yung personality niya. Sabi niya, hindi mo naman kailangan baguhin kung ano at sino ka. No? Kaya si Mr. David Licauco is, hindi siya yung tipo na parang sobrang makwento, sobrang parang kung may mag-hi sa kanya na fans, papansinin niya naman. Pero kapag hindi, talagang dadaanan niya lang, diba? Kasi ganun daw siya ng tipo ng tao. Na bagay na minsan nami-misinterpret ng marami patungkol sa kanya. And yun naman po ay kabaligtaran, no? Doon po sa karakter naman ni Miss Barbie Fortesa. Si Barbie naman, very enthusiastic siya. Very approachable, diba? Talagang, siya talagang palasalita siya. Kung tumawa, very loud. Kaya very sila, umaga parang medyo magkaiba yung kanilang personality. Pero ang maganda rito, nagsaswak sila pag magkasama. Kasi nga, kabisado na nila yung isa't isa. Maaaring nung una, meron silang banggaan, no? Meron silang conflict nung sila po ay magkasama ng mga unang pagkakataon kasi hindi pa nila kilala yung bawat isa, no? So naintindihan natin sila sa mga chance na ganun. And nakita ko rin kay David Licauco kung paano yung mindsetting niya, kung paano niya ginugugol yung sarili niya sa lahat na maraming bagay. Ayaw niya ma-overwhelm
Ayaw niya na parang madidistract siya sa kasikatan niya at madidistract siya dun sa pagod na nararamdaman niya. Kasi in totality, sobrang pagod na rin kasi to eh. Si Barbie Forteza kasi hindi mo maramdaman yung pagod sa kanya kasi napaka-positive na yung kanyang aura, parang laging positibo, lagi siyang game, ganyan, diba? Pero ninyo, kaya niya rin i-manage yung time niya. Si Barbie, kaya niyang i-manage yung time niya na kahit sobrang puyat siya, darating siya on time before dun sa oras sa pinag-usapan. Ganon siya ka-professional. Alam niyo, pag pinag-aralan niyo yung mga interview ni David tsaka ni Miss Barbie Forteza, marami kayong matututunan sa kanila. Kaya naman nai-inspire ka rin na makapanood ng mga ganitong interview patungkol sa kanilang dalawa, no? So, kayo po, ano pong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.